بجعبتي كفني يا أمة انتظري تجري ولا تهني يا أمة انتظري تجري ولا تهني بعقيدتي أقوى أبقى على الزمن بعقيدتي أقوى أبقى على الزمن حسني إذا عصف لي موجة الفتن حسني إذا عصف لي موجة الفتن والصبر ميزان في شدة المحن والصبر ميزان في شدة المحن فليهدموا بيتي من الطين فليهدموا بيتي من الطين أو خيمة نسجت من ريحها أو خيمة نسجت من ريحها فأضل أمطرهم حمم البراكين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah, the Lord of the mankind, jinn, and all that exists, the most gracious, the most merciful, the only honor, and the ruling judge of the day of recompense, the day of judgment. You alone we worship, you alone we ask for help for each and everything. Guide us to the straight way, the way of those whom you have bestowed your grace, not the way of those you earn your anger, nor those who went astray. Ang oras po natin ay 4 na minuto, makalipas po ang ika-11 ng tanghali at araw po ng linggo. Ang petsa po natin ngayon ay ika-14 sa buwan ng Oktubre 2012. At narito na pong muli ang inyong palatuntunang Spirit of Islam. Sumasa inyong pakikinig mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito po sa ating malakas na himpilang DWBL 1242 kHz sa talapitan ng inyong mga radyo. At kung meron po kayong mga nais na i-share po sa amin, ang lalong-lalo na ang inyong mga katanungan, ay mag-send lamang po ng sa aming mga number 0905-543-0202 at binabati po namin kayong lahat ng pandaigdigang pagbati ng mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At binabati natin ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't pang panig ng mundo. At sana po ay magkaroon tayo ng magandang araw at ika nga po ay maging maganda ang ating kalusugan, ang ating pong buhay espiritual, lalo-lalo na po doon sa mga tao na naghahangad po na sila ay maging matagumpay sa larangan ng pananampalataya po naman. So, narito po ang ating hindi ko na po sasabihin panauhin sapagkat madalas po natin siyang makasama. Siya po ay magpapakilala po muna sa atin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumakanya ang kapayapaan sa lahat ng tumanggap ng guidance na ating dakilang tagapaglika, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ito po naman ang inyong lingkod, Brother Nasir Sebastian, na ito po ay nag-aanyaya sa inyo ng ating palatuntunan na sana po ay magkaroon po tayo ng tiyaga ng pakikinig sapagkat ito po ay kapaki-pakinabang po. Hindi po ito hobby. Ito po ay mga bagay na kapaki-pakinabang
na mga katuruan ng Islam na kailangan po natin sa araw-araw na pamumuhay. At ngayon ay ang paksa po natin ay tungkol sa Hajj. Ang Hajj po ay tinatawag na pilgrimage. Yan, ito po ay pagpunta doon sa Makkah, kung saan ang mga Muslim ay nire-require, lalong-lalo na yung mga may kaya sa buhay. May kaya financially at kakayahang physically. At may katinuan. At mayroong iiwanan na pera sa kanyang pamilya. At huwag po kayong aalis na mag-ahaj na hindi nyo iiwanan ng panggastos ang inyong pamilya, sapagkat kung gumagawa man po tayo ng ating mga religious activities tapos napapabayaan natin ng ating pamilya, ito po ay hindi angkop, sapagkat alam po natin na tayo mga Muslim ay nabubuhay sa spiritual na daigdig. At ang isa sa mga layunin ng Islam ay tumulong. Ang mga Muslim, ang layunin ay tumulong sa kapwa. Wala pong makahihigit doon sa pagtulong sa kapwa. At siyempre, pag tumulong ka sa kapwa, hindi mo kalilimutan ang iyong pamilya. Yun. So, brother, ano ba ang unahin natin? Ano ba ang ibig sabihin ng Hajj? Ano yung kahalagahan ng Hajj? Baka meron kang mga baon-baon. Alam mo, brother, itong Hajj na rituals na pilgrimage, ito sa mga 5 haligi ng Islam, Hajj. Yun, Pero hindi po ito bago, itong Hajj. Kasi lahat po ng mga propeta, nagpe-perform sila ng Hajj, no? Simula kay Prophet Abraham. Kahit si Prophet Jesus, nagpe-prophet sila. So, itong short ng Hajj, ang wisdom rito, brother, itong sumulat ng isang libro ng isang scholar sa Islam. It is Muhammad Rida Murad. Hajj is a practical demonstration of Muslim solidarity, regardless of race, color, or nationality. So, makikita mo, brother, yung pag-Hajj, no? And then, yung rich at saka poor, the same condition ang ginagawa nila, no? They stand on the same ground wearing the same garments. Two pieces of cloth in which they stand out of color. So, makikita mo rito, kay pobre ka, mayaman ka, pumupunta ka ron, no? So, ang ibig sabihin ron, brother, nagpapahiwatig na mga Muslim is patay-pantay. Kasi sa atin po, walang racial discrimination. Ito ang kahigian ng Islam, walang mataas, walang pogawa po, walang mayaman, walang. Kung hindi kasi yung tinitingnan natin dito is, yung tinitingnan ng Panginoon is, kung sino man ang payos, sino yung matakotin sa Allah. Kaya ang tinitingnan ng ating Panginoon is ang puso ng isang tao. Ayun. So, nabanggit mo kanina na pantay-pantay, na walang mahirap, walang mayaman kapag nag-Hajj. Pero hindi ba ang requirement sa pag-Hajj ay kailangang mayaman ka? Di ba? Na kaya mong pumunta, may pamasahe ka, may pagkain ka, at meron ka iiwanan sa pamilya. Pero paano kung mahirap? Hindi na makakarating. Ano mo, brad, pagka halimbawa sa Islam, wala namang pinag-uutos na hindi kaya ng tao. Halimbawa, pobre ka. Ang Hajj ng mga pobre, every Friday, umaating ka ng Friday. Kasi sa Islam, ang inutos naman dyan yung kaya mo, no? Hindi inutos sa atin ang kaya natin. Pero minsan nga, brother, minsan dyan sa Golden Mosque, binibiro ko yung mga scholar natin, mga sheikh ba? Yung mga sheikh sa pilgrimage. Kako, naipaparating ba nyo sa mga Hajj, yung kinasasakupan nyo na ang mga requirement ng Hajj. Kasi una-unang requirement ng Hajj, brother, is yung physically at financially, no? Although yung financially capable ka, brother, kailangan hindi galing sa masamang source. Kung galing sa corruption, kung galing sa masama, tatanggapin mo ba yung Hajj mo? Hindi po, brother. Kasi ang Hajj is purification of sins, no? Pagka nakuha mo yung requirement ng Hajj, brother, para kang batang pinanganak na walang kasalanan. Kung galing naman sa gobyerno o galing sa ano, paano mangyayari doon? Di ba? That's why ang ating Panginoon, ang Allah, is siya ay, yun ang sinasabi, ang ating Panginoon is purified. So he doesn't accept worship not purified. Di ba? So, ang layunin ay purification. Purification. So, purification ng
body or soul or what? Or what? Yeah, purifications of your sin. Kasi alam mo, brother. Kasalanan. Alam mo, brother, dalawang klase ang Muslim. Ah. Isang Muslim hakiki, yung purified, na yung talagang payos na Muslim, yun ang Muslim hakiki. Oo. Pangalawang Muslim asi, Muslim sinner. Tayo nang pumupunta roon. Ha? Oh, pero may reward din doon sa kasi isang requirement yan eh, obligatory yung haji. Kahit payos ka, pupunta ka parang because it is one of the pillar of Islam. Na kaya mo namang gawain, mag doon. Pero ang purpose mo doon is purification of sin is to please your Lord, di ba? Anyway, ang ano kasi sa Masjidil Haram, mag-pray ka roon, brother, 100,000. Ang 100,000 times ang reward. Pero mo mag-pray ka ron ng isang, sa halimbawa, Salatul Fajr o Salatul 100,000. That is, malaki na yun, di ba? Pero kung halimbawa, gumawa ka ng kasalanan din doon, 100,000 din ang parusa. Ganun yan. So, ang sabi mo, purification. So, every year, paano kung ito ay gamitin ng mga Muslim na mag-take advantage sila na, gagawa na lang ang kasalanan. Total, na-purify naman ako every Hajj. Alam mo, brother, ang halimbawa na palatandaan. Kaya ko ay nag-Hajj na purified ka. Pagbalik mo rito sa pinanggalingan mo, halimbawa sa Pilipinas, yung ugali mo na bago. Yun yung bago. Kung halimbawa masungit ka, naging mabait ka. Kung halimbawa yung porepot ka, nagiging mapagbigay ka. Di ba? Kasi ganun purification, lahat yung ginagawa mong mga ugali mo na hindi maganda sa Islam, sabihin yung overhauling, no? Yung kasi ang moral character ng tao dito tayo nagkaka-diferensya eh. So merong kondisyon. May kondisyon yan. May kondisyon ng purification. So baka ang iniisip ng iba nating kapatid mag-take advantage sila na mag-ahad sila every year. Pagkatapos para ma-purify. So, kung ang ginagawa natin na ugali ay masama pa rin, wala pong purification na mangyayari. So, illusion ang ating iniisip. Maring hindi tinanggap kasi brother, hindi ba? Alam mo, huminga ka, kasi hindi ba sinasabi na, hindi ba yung pagka nag-ahas na sabi nila, labay kala humalabay, no? Di ba yun ang sinabi nila pagka, di ba? Labay kala humalabay. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda ma ni'mata laka wal mulk la syarika la. Ano ba ibig sabihin ng brother? Here I am, O Allah. Here I am. There is no partner with you. Here I am. Surely all praises and graces are yours, and so is in dominion. There is no partner with you. Diba? Ganun lang yan. Ibig sabihin, yung sumuko ka na, brother, sa Allah, na ito ako ay humingi ng kapatawaran sa iyo, Allah, na totoo po ito sa puso ko. Kung hindi totoo, kaya para sabihin lang na mamayaman ito, every year nag-ahad, patay kang bata ka. So, ito ay hindi lamang sa mga Muslim, this present days. So, ito ay maaaring nangyari noong unang panahon. Sa panahon ng mga propeta. So, sinong mga propeta ang... Ang nag-umpisa ng Hajj dyan si Prophet Abraham. Di ba? Si Prophet Abraham. Kasi sila kay Prophet Ismail ang natayo dyan. The first house of worship na ginawa rito sa mundo. First house of worship is the Kaaba. Di ba? Ang sinabi pa rin, dalawang version yan. Diyan bumaba si Adam. No, di ba? Si Hawa sa Jeddah. Isang version, doon naman sila bumaba sa India. Di ba? Kasi matatangkad, di ba? Ganyan. Ang alaan nagturo dyan. Di ba? So, historically, ito po ay nag-ugat sa mga propeta. Na propeta na si propeta na ay mga apo nila si Prophet David, Solomon, Zachariah, Jesus Christ, di ba? Yan ang galing sa angka ni mga propeta doon sa mga anak na Ibrahim, Prophet Ibrahim. Tinatawag nilang anong tawag nila dyan sa mga brother natin Christian, yung ama ng mga propeta? Father of the religion. Father of the, kaya sinasabi nila, Aramaic, Abrahamic faith. Mayroon pa nga ito, naalala ko doon isang pare na taga Nigeria, doon sa Iligan Brothers. Pare lang naman tayo eh. Sabi niya nanggalin tayo sa Aramaic. Brother, hindi na ako nakatiis.
Hindi kasi ang Aramaic si monotheism ang faith ni Prophet Abraham. Oh. Di ba? Ano yan ang sinasabi natin na believing in oneness of God. Di ba? Hindi po lahat yan. Although si Jesus Christ, siya po ay isang Muslim because ang turo niya, teaching niya is oneness of God. Oh. Di ba? Ang sabi niya, ang kanong Israel, ang ating Panginoon ay isa. Di ba? Oh, so walang ibang lugar na dapat pagdausan ng Hajj kung hindi ang Mecca, Saudi Arabia. Paano yung iba na nagpupunta ng ibang lugar na ikinukonsider nilang Hajj? Katulad ng India, IB. That's right, brother. Ayun ang sinasabi natin, mga Muslim, mag-ingat po tayo. Kasi yun ang sinasabi na akidatul fasida, wrong belief. Kasi kung magkamali ang belief mo, brother, even you perform Hajj, even you perform what's the charity or prayer, brother, hindi tatanggapin. You must be on the correct akida. Kasi pinagbawal yan ng ating Allah. No, na inutusan si Prophet Muhammad na kailangan ang akida natin purified, correct. Di ba? So, ito ay bigyan natin ng diin, brother, sapagkat ito ay nagkakaroon ng deviation dito sa paniniwalang ito, sapagkat meron tayong mga nababalitaan na sila ay inuuna nila magpunta sa ibang lugar katulad ng India at Bangladesh kaysa sa Makkah, Saudi Arabia. Brother, tatandaan po natin ang Usuluddin, no? Yung principles of Islam. Ito ay obligatory, yung 5 pillars of Islam. Obligatory yun, ha? Obligatory. Yung mga dakwa natin, depende yan, that is only a sunnah. But it could be individually obligatory. Kung halimbawa, isang grupo, mga Muslim, tumira sa Christian area, wala pong nagpa-propagate sa Islam, magkakasala tayo. But the moment na magkaroon tayong sapat na mga grupo na nagpaparating, spreading Islam, okay lang yan. Di ba? So, meron kasi tayong, ito brother, maabala ko muna sandali, meron kasing mga beliefs ngayon na umiikot na ang mga Muslim, wag nating banggitin yung samahan, yung grupo. Inuuna nga nilang nagpupunta ng India bago sa Makkah. Pagkat meron daw religious significance yung pagpunta sa India, Bangladesh. Ewan ko kung nabalitaan mo. Brother, makikita po natin kung pagka, halimbawa, nag-sermon ang propeta, ang sinabi niya sa propeta, ito si hadith, wa inna khairal hadisi kitabullah, wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. The best speech is the book of Allah, and the best guidance is the guidance of the prophet sallallahu alaihi wasallam. Wa sarrul umuri mukhlatatuha. The worst evil among the evils is bid'ah. Innovation, and the innovation is misguidance. Kullu bid'atin dalala, and all misguidance is nar. Kullu dalalatin finnar. So ang innovation, matatanda mo brother, na na-propose niya na sa Rasulullah. Ang sinabi ni Hadith, tintani na sabauna kullu finnar. My ummah will become 73. They will land in the land fire, except illa wahida. Except one. Sabi ng mga companion ng prophet, sino po yun? Ang sabi ng propeta, ma ana alayhi wa ashabi. Ako at saka yun sumunod sa akin. So, lahat ang religion natin, it has been perfected during the time of the prophet. So, hindi natin pwede dagdagan, hindi natin pwede bawasan. So, because of ignorance, brother, tayong mga Muslims, kaya sinabi sa atin na itong ilm na binigay sa atin, talino is maliit lang. Ano mo itong rito. Kaya sinabi ng Allah, was'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Kung hindi mo alam, tanong mo sa nakakaalam. Nakuha mo? So, ang ibig sabihin ay unahin muna natin ang obligasyon natin sa Islam bago tayo pumunta doon sa mga gusto nating puntahan. Huwag nating unahin yung mga hindi nire-require sa atin pagkatapos nagiging secondary yung katuruan ng Islam. So, ibig sabihin, pumapasok tayo doon sa bid'ah. Ito ay, ang ating patutunan ay bukod sa
nagbibigay ng reforma sapagkat tayo ay hindi naman tayo reformist, pero sa nakikita natin ay mga ika ngayon nagkakaroon ng dagdag sa ating relihiyon ay hindi po nagiging maganda sapagkat kapag ang ating gagastusin na halaga ay ilalagay natin sa isang hindi maganda at makakalimutan natin ang ating relihiyon, ito po ay makakasira sa ating buhay relihiyon, buhay spiritual. Sapagkat tayo po ay nabubuhay sa spiritual world, ibig sabihin, sumusunod tayo sa Allah. Yan po ang tinatawag nating spiritual world. Dahil ang lahat ng hakbang po na dapat gawin ng isang Muslim ay tungkol doon sa pagpapanatili ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Allah. Iyan po yung Islam. Brother, meron kayong sasabihin? Brother, ito yung mga sinasabi. Matagal po namin yan pinagdidiscusan. Kaya lang, sige. sometimes we did not discuss with yung hindi nakapag-aaral. Sige. I'm not saying that I'm not scholar, Di ba? So, kasi, alam mo, dito tayo nagkakaano ng innovation sa, ano ba ang dawa? What is the definition of dawa? Sige. Di ba? Sabi nila yung mga iba, nagdadawa kami according to the prophet kasi ahlul sunnah wal jamaa kami. Alam mo ba yung sinabi na the only sek is the ahlul sunnah wal jamaa? So ano ba, brother, ang dadawa natin? Saan ba nagdawa ang propeta? Sa umpisa lang, lahat ng mga propeta, simula kay Prophet Noah, ang dinadawa nila yung non-Muslim. Those people associating partner of God. This is the purpose of the prophet. Bakit pinalala ang mga Sa sinong dinawa niya doon? Unang-una, si Abu Bakar, yung malaki, radiyallahu anhu. Yung maliit, yung bata pa, si Ali, radiyallahu anhu. Sumunod, of course, yung asawa niya, asawa ng propeta, si Khadija. Sumunod, 5 yung nakuha niya. Di ba? Di ba? Puro musyrikin at saka non-Muslim yung dinadawa niya. Pagdating naman sa Madina during the Hijrah, sino po ang dinawa niya? Sino ba? Wala namang mga, except lang yung nag-ating na yung sa Hudaybiyah, no? Hindi ba? Hindi yung Hudaybiyah na tumanggap sa prophet kaya nag-hijra roon. Yung po, brother, ang purpose ng pag-hijra. Nakuha mo ba yung pag-hijra? Pumunta roon. Di ba? Pumunta sila roon because this Muslim living in Mecca is torture sila. They cannot practice their own religion. This is the causes why jihad has been legislated. To defend yourself. But jihad is not to slaughter the human being. Kasi bawal sa atin ang compulsions of religion. Do you believe that? Oo. Yan ang nangyari roon. So, makikita mo, kung didefine mo, ano ba ang uma ng propeta? Dalawa pa yung uma ng propeta. Lahat tayo uma, pati mga Christian. Uma ng prophet. What is the, hindi ba? On missions of the prophet. Dalawa po yung uma. Umatul ijaba. The Ummah of Response, yung tumanggap sa guidance ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayong mga Muslim, di ba? At saka yung Ummah of Da'wah. Sino Ummah of Da'wah? Ummah of Invitation. Yung mga hindi pa umiyakap sa Islam, yun ang dadawa natin. So itong mga Muslim natin, ang tawag diyan, brother, is Tazkir. Tazkir. Yung tarbiya ba? Di ba? So, ang sinabi ng mga eskolar, no? Ito, eskolar, hindi sa akin ito, no? Ito po yung 7 grupong tao na dapat natin dawaan. Ito. Unang-una, al-Muhlid. Ito. Ibig sabihin, brother, yung mga tao na walang Diyos, hindi nila ito. Pangatlo, brother, yung musyrikun. Yung mga musyrik, brother. Yung katulad sa mga musyrik na sinasema nila. Pangatlo, brother, yung mga Yahudi, yung mga Jew. Pangatlo, yung Nasrani, mga Christian. Di ba? Pang-apat, brother, munafik. Ano mo munafik? Ito munafik, Muslim. Claiming that he's Muslim, Ito, pangalawa, al-Muslimul ladina yahtaju ilal tarbiya wa ta'alim. Yung mga Muslim na nangangailangan ng ilm. Alam mo ako, kakailangan inibitar ka. No, kwento. Pangatlo, brother, itong pang-pito, brother, is ang Muslim na al-Muslimul Asi. Yung Asi na Muslim. Yung senior na Muslim. Kung pupuntahan mo yung mga moske, halimbawa yung moske,
Bakit? Mga yung nagsasalaba, mga sinner ba yun? Hindi Nako, di ba? So, ibig sabihin, kailangan tanong natin sa escolar, sa mga escolar natin. So, we cannot appeal this. Ako naman, brother, I don't like to comment this, yung mga ito. Kasi ang patwa dyan ni Mimbas, yung cycle Islam sa Saudi Arabia, no? Hindi naman daw bid'a yung pagtatablik. Pero yung gumagawa ang bid'a. Ang kailangan advice ni Mimbas, samahan ng mga eskolar to correct, to guide the correct belief. Kasi ang mga tao, pagka ang mga tao na hindi mo alam, nakapagsabi ka ng hindi sinabi ng propeta, ano ba, brother, ang parusa? Brother? Pag nagsalita ka ng hindi sinabi ng propeta na sinadya mo, nakagawa ka ng bida. Hindi, nakagawa ka ng upuan mo sa imperno. Oo. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Patay kang bata ka. So, ang kailangan, brother, ang ating kahit maliit ang ating ibada, yung worship natin, basta solid. So, tama. Oh, brother, halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. Nakapunta ka ba ng yung mga nag-aadi ng palay? Oo. Yung dinadagdag yan? Oo. Ha? Kaya mo ba yung halimbawa pag hindi mo tinanggal yung noon? Balat doon? Yung balat. Sasaing mo, makakain mo ba yun? Hindi mo makakain yun. Kailangan yung halimbawa, yung magsabi doon sa amin, yung buong buo na bigas. Natanggal yung mga... Wala yung balat. Balat. So, ang ibig sabihin na merong mga grupo na hindi sila qualified na mangaral sa mga Muslim. Ganun ba ibig sabihin? Brother, hindi pinagbawal ang magdawa. Ang pinagbawal sa dawa, don't classify unlawful as lawful. Huwag mo gawin yung haram na halal. Huwag mo gawin yung halal na haram. Kapatay kang bata ka. Kaya nga, bago ka magsasalita, ipaalam mo muna. Alam mo, narinig mo lang sa nagsasalita na wala, kinopya lang niya. Di nangopya ka. Hindi mo naman alam kung totoo yun siya. Oo. So, kailangan, suriin mo mabuti yung mga sasabihin mo. Sasabihin mo. Oo. Dahil kung hindi mo susuriin, ay maaring mahulog ka doon sa bid'a. At kapag ang bid'a, dahil sabi nga, ang bid'a sa impyerno. Brother. Oo. Nakagawa ka ng bahay mo na isang bahay, ng bungalow. Pero ang sinisira mo naman, the whole city. So, malaking problema. Di ba? So, bago tayo magpatuloy, ay magpakilala po muna tayo ng ating himpilan. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WVL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWVL. Ang DWBL po ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Ang oras po natin ay 11:30 na po ng tanghali at nandito na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Siyempre po ay kami po ay nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay sa patuloy na pakikinig. At ang tinatalakay po natin ngayon ay ang Hajj. Siyempre po, hindi natin maiwasan na kapag tumalakay tayo ng ibang paksa, ay mayroong mga nasasali na pumapasok na mga ibang bagay na hindi natin po maiwasan. Anyway, brother, siguro naman ay nakarating ka na ng Mecca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, natatandaan mo pa yung mga sequence kung paano gumawa ng Hajj sapagkat ito ay nais nating ipaalam lalong-lalo na sa mga tagapakinig natin. Kung may mga interesado kasi na malaman kung paano ang ginagawa ng mga nag-Hajj. Sapagkat na ipaparinig natin sa ating mga taga-subaybay yung tungkol sa Hajj o pilgrimage o yung pagdalaw sa House of God. Ito po ay tinatawag na House of God sapagkat ito po ay palatandaan. Itong lugar na ito ay palatandaan
na ito po ay nagsimula pa sa panahon ni Adan na sila ay nagtayo ng isang lugar kung saan ang simbolo ng pagdarasal o pananalangin ay dito po sa lugar na ito haharap, sapagkat ito ay tinuturing na dakilang likha ng Allah, na kung saan ang sentro ng pagdarasal o pagdalangin o paglilingkod sa Allah ay dito po sa lugar na ito ng Kaaba sa Mecca. So, kaya po ito ay nire-require sa lahat ng tao, hindi lamang po sa mga Muslim. Sa lahat ng tao sa buong mundo, nakilalanin itong House of God na ito. Hindi naman ibig sabihin literally na House of God, sapagkat hindi naman kakasya ang Allah dito sa lugar na ito. Pero ito po ay simbolo na ang lahat ng tao ay dapat kumilala sa isang lugar kung saan banal, na ito po ay tinayo ng Allah, ibinigay ng Allah sa sangkatauhan para makilala nilang merong isang nilikha o lumikha na kailangan nating kilalanin sa lahat ng kanyang mga nilikha, na kanyang mga ginawa. Yung isang bagay po na sumisimbolo doon sa pagiging Diyos ng Allah ay ang Makkah o yung Kaaba sa Makkah, Saudi Arabia. So, brother, yung tinanong ko kanina na yung nag-hajj ka, ano ba ang mga ginagawa Brother, loob ng pag-hajj? mahaba yung brother kasi isang libro yun eh. Oh, hindi. Yung lang brief lang. Yung briefing lang, brad. pagdating mo ron. Pillar of Hajj, brad. Oo, yung mga pagdating mo ron, ano dapat gawin. Yung bago ka pumasok ng Makkah. Yan. Alam mo, brother, yung mga pillar of Hajj napapaloob sa apat. Una, yung ihram ka. Oh, yan. Yung pagsusuot ng damit. Mayroon silang dyan na mga lugar na bago ka mag-ikram. Kasi maraming klaseng Hajj. Mayroong Hajj Tamuto. Mayroong, di ba, tatlo yun eh. Mabayan. Mga eskwela na gano'n. Pangalaw, brother, yung tawaf al-ifada. Yung tawaf ba sa Kaaba? Pagtatawaf. Yung pag-ikot, pag-ikot. Pangatlo yung sae. Yung pagtakbo sa magkabilang Marwan. Natatandaan mo yung tinakbuan ni kuan, nanay ni Prophet Ismail. Hagar. Prophet Ismail, yung nanay niya. Si Hajar. Si Hajar. Di ba? Yun ang mountain niyan, di ba? Nakita niya, dahil nung maubusan na ng tubig yung anak niya, no? Mahaba kasi istorya niya. Tapos, pang-apat, brother, yung papunta sa Arafat, standing at Arafat. Itong apat na ito, kailangan hindi mabawasan. Kung hindi na kompleto ang... So, yan ay obligatory. Yan ang mga pinaka-obligatory. Yung Musdalipa. Ang Musdalipa, yung kasi yung pagkagarin sa Arafat, brother, na bago magsangsit sa Arafah, matutulog ka ron sa Musdalipa, bago Mina. Yung istune, yung... So, yung sequence, paano natin maipapaliwanag? Ganun yan. Yung bago ka dumating ng Makkah, magpunta ka muna sa, pagka magtawap ka muna, tawap, magsae, di ba? Di ba yung Hajj nyo nung ang papunta ka ron sa June the 9th of Hajj, no? Sa Arafah. Pagtapunta mo sa Arafah, yung magpapray kayo doon sa Arafah, bago lumubog ang araw, mapupunta kayo sa Musdalipa, malapit lang naman yun, no? Pagtas Musdalipa, pupunta ka naman sa Mina. Ayun, sa Mina, yung dinala ni Prophet Ibrahim sa anak na si Ismail, na doon kasi mga satanas, tatlo yung binabato roon na... unahin natin yung magsuot ng ihram. Di ba, bago magsuot ng ihram, alisin mo yung mga balahibo, mga buhok, di ba? Alisin mo yan, di ba? Bago ka magsuot ng ihram. Doon sa tinatawag na, nalimutan ko yung lugar, kung saan bago ka magsuot ng ihram ay doon titigil yung mga gustong mag-hajj sa iba't ibang lugar. Mayroon kasi yung nakalagay dyan ng mga boundary, may mga halimbawa, Mikat. sa Madina, ganun sa Yemen, ganun Mikat, yung mga ganun, may mga boundary yan eh. Di ba? Mahaba kasi yung brother eh. Hindi, yung sequence lang ng kung paano sinasagawa. Yun lang ang gusto nating iparating sa kanila. Na ano ba yung nangyayari sa Hajj? Yun, para man malaman nila na ganun lang pala kadali, hindi naman mahirap. Na ito ay sakripisyo lang. Unang-una, ipinapakita yung kapatiran ng mga Muslim, yung kapayapaan. Yan. Sa unang-una, yung sinabi mo na doon sa equality
Mm. So, una yon, equality. Yan ang mga significance, ano? Equality. Tapos, yung kapayapaan. Ayan. Dahil, siyempre, pag habang ikaw ay nakahaj, ay wala kang gagawin masama, pagkat na under purification ka eh. Hindi ka pwedeng gumawa ng masama dahil pinupurify ka. At yung pangatlo, yung races, yung equality nga, yung hindi ka, kahit sino ka, Inchik ka, Chinese ka, Pilipino ka, o ano man, masasama-sama lahat doon. Alam mo, brother, ng pinaka-unique dyan, brother, unique, no? Minsan, hindi mo alam yung kasama mo sa Hajj ay isang presidente o malaking tao sa ibang ibang bansa sa mga Muslim. Matataas. Wala kang makikita ang kaibaan sa mga tao, brother, no? Kasi is na normal ng tao. So, makikita mo kahit yung mga presidente, mayayaman, yung mga doon. Hindi ba dito mga presidente, hindi ka makalapit. Pero pagka Hajj, brother, hindi, pare-pare, you are standing, liber, pare. Hindi siya magsasalita na ako ay presidente o ganun. Wala. Kasi talaga sa Hajj yung talagang magpapakumbaba ka dahil sa yung paghihingi mo ng kapatawaran sa yung Panginoon sa nagawa mo kasalanan. Ayun. So, solemnity Hajj. Ilang milyon ang nag-Hajj sa taon? Sa ngayon, 7 million. Brother. 7 million. So, brother, ang pinaka-ano niyan, makikita mo, isang general, ayawan ko kung sino, hindi ko matandaan, sabi niya, unique ito. Pag nangalis ang milyon, halimbawa nagsasala, no? Halimbawa, pag tawag ng yung Adan, brother, na hindi ba mag-line up ng halimbawa na pag-line upin mo 1 million na sundalo, mahirap ang ka, no? Pero itong pag-line up sa Hajj, brother, talagang unique. Pagkabang tapos, walang nag-aaway. Pero kung mga, halimbawa, maraming tao, palalay napin mo, nako. Kung 7 million palalayan natin mo, napakalaki, di ba? Na yung instant pa. Oo. Di ba, hindi naman na nabuti yan ng 2 minutes yung pag-line up. Di ba? Pag tawag na magpa-pray na dun sa Kaaba. Na, di ba, sa ibang grupo, brother, mahirap yun. Na paano yun, it will take time. Pero ito, instant eh. Di ba? Minsan, one minute lang, naka-line up na. Naka-line up na. Na wala kang makikita nag-aaway. Wala. Sa ibang grupo, mag-aaway yan. Pakainin mo 1 milyon kung di ba? Walang unahan, ha? Yun ang unique. Yun ang unique talaga. So, yung 7 million, ito pinakamalaking gathering, religious gathering sa buong mundo. Wala nang uubra dyan. Kahit na yung mga, alam nating mga laganap na relihiyon sa buong mundo ay hindi nagkakaroon ng ganitong gathering. Na 7 million. Na isipin mo, ang dami. Na ito ay nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ilan ang population natin ngayon, brother? It is now 1.5 to 1.7 billion. Tingnan mo. Kaya ang natin ngayon sa mundo, population 8 billion something. So, every 4 human being isa ang Muslim. Isa ang Muslim. Do you know, brother, yung pinabalitaan na nanggaling sa Vatican? I don't know, 2005, I think, was 2005. Sabi niya, ang mga Muslim ngayon, mas marami ngayon kaysa Catholic religion. Dahil ang Catholic is 1.2 na. Ngayon lang tayo nalagpasan. Pero the whole Christianity, yung lahat ng sektang Christianity, 2.2 billion. So tayo 1.7 billion na tayo. So ilan ang Muslim total? 1.5 to 1.7 billion. So mas marami tayo kaysa sa Roman Catholic. Pero kung sa denomination ng Christianity, marami sila. Kung sa Christianity, pag pinag-usapan ng kabuuan ng Christianity, mas marami ang kabuuan ng Christianity. So, the fastest growing religion sa Amerika, nandun sa Jordan, sa 235% ang increase ng, that was 1985, 1985, 235% ang increase ng population ng Muslim. Pero ang Christianity ata ang sumunod sa atin, I think 30% to 40%. So, napakalaki ng agwat. Malaki agwat. Malaking diferensya, So, sa tingin mo, bakit dumarami ang mga Muslim sa kabila ng ang balita ay tungkol sa mga Muslim ay masasama? Hindi. Anong pinaka main reason? Yeah, yung maaari mong sabihin yun. Alam mo, brother, actually sa religion ng Islam, ang karamihan na pumapasok diyan, brother. Unang-una, brother, walang confusion.
Very Hindi clear ka ang mako teaching. hindi ka makukumpiyos. Yes, sir. Pangalawa, brother, sa religion ng Islam, wala kang makitang isang katiting na racial discrimination. Oo. Di ba? Pantay-pantayan tao. Mm. Kaya ang papasok sa Islam na ginabayan ng Allah, talagang ginabayan sa puso niya, contented siya. Di ba? Kasi brother, ang totoong religion is you have the contentment of heart. Di ba? Kung wala kang contentment of heart ka, nagkakaroon ka pa ng doubt, ibig sabihin, hindi ka kontento. Ayun. Sa religion ng Islam, wala ka namang itatanong na hindi niya matasagot. O, sasabihin nila, bakit mga terorista ito, mga Muslim ito, no? Diba? Sa Islam, brother, actually, tanggapin po natin, sa Islam, very clear. Yun ang sinabi niya, man amila saliha falinafsi. Kung sino man ang gumawa ng mabuti, ay para sa kanyang kabutihan. Maman asaa faalayha. Kung sino man ang gumawa ng masama, laban sa kanyang sarili. Wala tajiru wajiratu wisra ukra. Yung kasalanan mo, hindi mo pwede ipaton sa Iba. iba. So, very clear ang justice ng Islam, no? Sa alam mo, pagpatay, terrorism, pumatay ka ng tao. Ang sinabi diyan sa Quran, man katala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard fakaannama katalan nasa jami'a. Kung sino man ang pumatay ng tao na hindi pagtatanggol sa sarili, parang pinatay mo ang lahat ng sangkatawan. Saan ka kukuha ng pagpatay? So kung makikita mo, brother, itong mga nangyari terrorism, kahit sa Muslim at sa Christian, these are the deviated sects among its follower. Meron din terorista sa Christian, meron din terorista sa Muslim. Pero bakit po natin, brother, sisisiin na ang religion kung ang halimbawa ang few of the followers deviated from the correct teachings of the religion. Di ba, brother? Hindi natin sila dapat sisiin yung religion. Katulad halimbawa, nagmamaniw ka ng sasakyan, nalasing ka. Kanino kasalala? Kasalanan driver, hindi kasalanan ng So, ibig sabihin, yung pagiging simple ng Islam ang isang posibleng dahilan. Kasi simple, bakit? Ang kaligtasan mo ay sa pamagitan ng paggawa mo ng mabuti. Sa'yo. Di ba? Para sa iyo yun, di ba? Hindi ka mo Muslim na Muslim ka na, ligtas ka na. Hindi na. Kailangan gumawa ka ng mabuti. At wala kang magiging savior. Wala kang tagapagligtas, kundi ang sarili mo. At ang Allah. Ayun. So, yung awa ng Allah, plus yung dedication mo doon sa pagsunod sa Kanya, yun ang makapagliligtas sa'yo. Hindi ibang tao. Di ba sabi ni Prophet Jesus sallallahu alaihi wasallam, ang pananampalataya walang gawang mabuti, ipatay na pananampalataya. Ganun din siya teaching sa Islam. Di ba? So, kailangan aksyon. Positive action. Kung salita lang, brother, makikita mo, brother, ang Islam, di ba? Tinanggap ng puso, sinabi ng dila, isinagawa. Kung hanggang salita ka lang, marami pong sa lunita dyan maganda magsalita. Wala naman tagawa. Saka kung pagandahan lang ng salita, mas marami silang magandang salita. Maraming mga taong makakataw. That's why nga, brother, ang tinitingnan ng po ang ating Panginoon. Ang tinitingnan ng ating Panginoon, hindi yung mukha mo, hindi yung kaimanan mo, hindi yung kapangyarihan, kung hindi ang puso mo at gawain mong mabuti. So, ang napapansin ko, brother, ang Muslim, yung totoong Muslim, ay nakikita sa kanya yung spiritual being. Na ibig sabihin, siya ay kumikilos lamang, hindi sa pangmaterial na bagay. He is not following his own vendetta, but the guidance of his Creator. Spiritual world. Nandun siya sa loob ng spiritual world na wala siyang pakialam doon sa kanyang material things. Hindi importante sa kanya. Ang importante sa kanya, yung katuruan ng Allah. Dahil sabi nga doon sa kasabihan natin, kapag hinabol mo ang mundo, pag hinabol mo ang mundo, iiwanan ka ng espiritu mo, ng paniniwala mong spiritual. Pag hinabol mo ang spiritual, susunod sa iyo ang mundo. Paliwanag natin. Paliwanag mo yan. Brad, tayong mga Muslim, ito nga minsan nasasabi ko sa mga nililecture akong mga estudyante. Sa Muslim,
hindi kailangan yung material at saka spiritual hindi magkaiwalay. Oo. Pero kasi kung material lang, brother, ang certainly you will follow your own vain desire. Di ba? Katulad nangyayari sa Middle East, no? That's material bagay. Kailangan hindi magkaiwalay. Kaya lang sa Muslim, ang material na bagay, brother, mayroon tayong mga restriction. Oo. Inutos sa atin magnegosyo. Huwag tayo magtinda ng sabo. Huwag tayo magtinda ng alak. Under yan, Huwag tayo sinta. Oo. spiritual cleanliness yun. Spirit na. So, ibig sabihin, kailangan, ang pamumuhay mo rito sa mundo, ang guidance mo is spiritual. Oo. But do not leave this world. Kasi hindi pwede. Kasi ibig sabihin, brother, ang Muslim na mayaman, kaysa pobre, mataas ang level ng Muslim. Kasi he can give charity kung mayaman ka. Doon sa mga pobre mga Muslim. Naku, may ibig sabihin ko. But it should be in accordance with the Sharia. Yung gumawa ka ng huwag ka mag-5 check. Kaya babal sa atin yan. So, mayroon tayong break. Nakuha mo? So, ibig sabihin, brother, ang Muslim, ginagawa niyo yung material na bagay para yung magiging tulay niya sa paraiso. Pero kung ginawa mong material na bagay para to magiging luxury life ka, maging arrogant ka, patay kang bata ka. So, parang ganito yan, brother. Kung ikaw ay mabubuhay sa spiritual, ang gagawin mo ay lahat kabutihan ng kapwa mo. Brother, that is the spiritual aspect, di ba? Kasi ang gusto mo yung ma-achieve mo yung elevation mo doon sa heaven so ang unahin mo ngayon yung kabutihan mo sa kapwa, di ba? Unang-una. So habang ginagawa mo yung kabutihan mo, sumusunod naman sa iyo yung material. Dahil yun ang reward Yun ang reward ng Allah sa iyo di ba? Kasi may blessing yung pamumuhay mo di ba? Kasi ang isang Muslim, brother, tatandaan ng isang Muslim. No, ito po ang isang dapat tandaan ng isang Muslim, brother, dapat ipasok ng Muslim sa kanyang puso. Kaya nga minsan ng mga Muslim, karamihan sa mga kasama natin naliligaw. So, ito po ang isang verses ng sinabi ng ating Allah, no? Ito to. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatillah fala mumsika laha. Whatever of mercy of good, Allah may grant to mankind, none can withhold it. Kung gusto bigyan ka ng Allah ng bigyan, magiging trabay mo na lang. Wala pong makakaadlang. Okay, so ang kasunod rito na ayas, no? Wama yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ito, whatever he may withhold, none can grant it thereafter. Kahit anong gawin mo rito sa mundo, di ba mayroon kang makikita matatalino na tao, trabaho ng trabaho, pareho-pareho. Mayroon ka naman makita tao na konti lang natapos, biniyayaan ng Panginoon. Pero ang sa Muslim, ang pagtingin niya sa biyaya ng binigay sa kanya ng Panginoon is yung nakatalata sa Quran, brother. Ma'utitum min sa'in pamamataul hayatid dunya. Whatever given to you by your Lord in this world, wealth, power, whatever, no? It is only a passing enjoyment. So, panandali ang kaligayahan sa mundo na ito. Parang yun pang sandalian lang. Pero ang main objective ng Muslim ay makagawa ka ng kabutihan. 'Di ba? Makagawa ka ng kabutihan, sumunod ka sa Allah, 'di ba? So, parang yan kung ikukumpara natin sa tao. Halimbawa may anak ka. Yung anak mo ay gawa ng mabuti. Di ba? Sumusunod sa'yo. Kapag nanghiyong ng anak mo, hindi mo ba bibigyan? So, material ang pinag-uusapan doon. Di ba? So, kapag nanghingi ang anak mo ng mga bagay na kailangan niya, material, ay ibibigay mo. So, automatic. Na, kahit na nga hindi maghingi ang anak mo sa'yo, ay dahil sa nakikita mong siya ay sumusunod sa'yo, ay bibigyan ka. In the same manner, ganun ang turing ng Allah doon sa binasa mo. Oo. Basta ikaw ay sumunod sa Allah, ibibigay niya ang mundo sa'yo. Brother, makikita mo, brother, kahit ang propeta, sila yung mga propeta ang sinubukan ng Allah. Malaki ang pagsusubok. Ang susunod yan yung mga payos. Depende sa level mo, no? Pero kasi makikita mo, brother, may mga payos na tao na konti lang income,
they have the contentment of heart. Hindi naman makukuha yung halimbawa, mayaman ka sa contentment of heart eh. Dahil yung mayaman, di makapaglakad dyan. Di ba? Tama, siyang katotak na bodyguard, baka makidnap, no? Hindi kaya presidente, di makapaglakad. So, dito nagdidepende sa content of heart. Kahit kukunti ang binigay sa'yo ng Panginoon mo, kontento ka, no? So, nagpapasalap ka, tinanggap mo yung biyaya na binigay sa'yo ng Panginoon mo. Nakuha mo? So, ang contentong sa heart, spiritual. Hindi ka magkakaroon ng, tatandaan mo, brother, na sa limang haligi ng Islam, basta yung pananampalataya is destiny. Yung kadar, no? Hindi, whatever given to you, good or mabuti is, hindi ba kasama yan sa anim na pananampalataya? Makikita mo yung mga eskolar natin na totoong mga eskolar, ha? Dalawang eskolar. Isang eskolar na hindi, maganda. Pero, wala naman sila masyadong income, pero maganda naman ang buhay nila. Oo, kasi meron akong natatandaan na isang prayer dito sa Quran, sinabi, sabi ng Allah, pray on me and I will Akala, rabkum udu'uni, astajib lakum. Yan, tama. So, ang ibig sabihin nito, kasi ang gusto kong makita sa Muslim, yung ideal na Muslim, sumunod sa Islam. Gumawa ka ng mabuti. Lahat na nakalagay sa Quran, sa hadis, gawin mo dahil ito'y kabutihan. Kabutihan ng sarili mo para gumanda ang relasyon mo sa Allah. Pangalawa, para gumanda ang relasyon mo sa kapwa mo. Pangatlo, para gumanda ang relasyon mo sa kapaligiran mo. Baligiran mo. Oh, di ba? Tama. After that, meron kang gantimpala sa Allah. Pray on me and I will listen to you. O, di ba? So, automatic, bibigyan ka dahil yung magandang ugali mo ay, ang ibig sabihin ay, ikaw ay karapat dapat nabigyan ng gantimpala dito sa lupa at sa paraiso. Hindi lang sa paraiso, kundi sa lupa. Kasi, paano mo mapupulpil ang lahat ng obligasyon mo dito sa lupa kung hindi ka tutulungan ng Allah? Automatic tutulungan ka dahil sa devotion mo sa Kanya. So, di ba? So, ang ibig sabihin nito, you have to discipline yourself. That's right. Di ba? Discipline para ma-achieve mo yung needs mo. Na ang needs mo ay yung halal. Kasi, kung ikaw man ay sumusunod sa Allah at hindi mo halal ang ginagawa mo, hindi ka magtatagumpay. So, yun yung sinasabi ko na magka-partner na huwag mong isipin ng mundo. Ang isipin mo ay maglingkod ka sa Allah at ang mundo ay susunod sa'yo. Automatic. Sapagkat yun ang gantimpala mo sa Allah. So, yun yung aking pinagbabatayan na once you follow your spiritual being, kasi tayo ay nilikha ng Allah, una ang spiritual. So, we are born into the spiritual being, spiritual. We are born to the spiritual, and second birth is nature. Ano ibig sabihin? Tayo, ayon doon sa katuruan ng Islam, ipinakita ni Abraham, ipinakita kay Adan, yung lahat ng kanyang magiging offspring sa pamagitan ng maliliit na liwanag na lumabas sa kanyang spinal. Loins. So, yan ay tinatawag na hindi natin maaari nating sabihin spiritual. Sapagkat ito ang katangian ng tao, kailangan mabuhay tayo ng spiritual. So, sumunod ngayon yung nature, yung ating flesh. So, yan ay nature, galing nga sa lupa. So, galing nga sa alabok. So, ang dapat ngayon mga ibabaw sa atin ay yung spiritual being natin. Hindi yung material being. Sapagkat nauna ang spiritual. Bawat isa sa atin, meron na nakatakda na ito ay, itong mga, yung lumabas ngayon kay Adan, ay sa bawat isang tao, ay merong kapupuntahan. Yung lahat ng lumabas na yun kay Adan sa mga offspring niya. So, ibig sabihin, dapat ang unahin natin ay maglingkod tayo sa Allah. Secondly, secondary na lang, yung ating material.
na paghahangad. Brother, tama ka dyan, brother. Tama, brother. Ang worship to Allah, yung spiritual. Yung kaya tayo nilikha rito sa mundo dahil dyan. Ayun. Diba? Nilikha tayo dyan. So, tama. natin, ang kailangan natin ng spiritual. Kasi obligatory yan eh. Kung hindi ka patay kang bata ka. No? So, ibig sabihin, brother, itong mga mundong bagay natin dito, ito lang ay pagsusubok. Pagsusubok lang itong mga pero hindi naman isang Muslim na magiging weak Muslim ka na hindi ka magtatrabaho. Magtatrabaho ka. Kasi susunod yun eh. Susunod yun eh. Kasi maraming brother na may interpret yung tawakal. Sabi nila, mahirap yun. Kasi alam mo, sinabi ko sa kanya, brother, yung sabi nila, sige, maglakbay ka. Bahala na lang Allah sa pamilya mo. Ang sinabi ko sa kanila, brother, sabi ko, meron ka ba ang tao na? Sabi niya, aking Panginoon, bigyan mo kong anak, hindi ka nag-asawa, magkakanak ka ba? So, ganito brother, Trabawin mo. Ganito brother, ang sinasabi ko na gusto kong ipaliwanag. Tayo ay inutusan ng Allah na magtrabaho. Di ba? Pero pag nagtrabaho tayo, kailangan para tayong nasa heaven na tapat tayo sa ating kapwa. Hindi tayo nanloloko sa ating kapwa. That is spiritual being. Yun yung nasa loob tayo ng spiritual world. Dahil hindi natin kinakalimutan yung to please Allah sa lahat ng ating ginagawa. Dahil yun ang ating spiritual being. Ang non-spiritual being, material, kahit anong mangyari sa'yo, wala akong pakialam. Kahit mapahama ka. Mapapahama. Yun. Walang ngayon. May pagkainganan din. Sabi mo, yala, pakainin mo. So, kailangan magtrabaho. So, lahat ng activities mo, ikaw ay halimbawa, nagsesermon, o kaya ikaw ay magle-lecture, it is to please Allah. That is spiritual. That's different. Magtatrabaho ka to please your Creator para mabuhay mo yung pamilya mo. That is spiritual para being. makatulong ka sa makapwa mo. That's spiritual being. Ayun. Yun ang ibig sabihin. So, susunod doon yung automatic bibigay sa iyo ng Allah lahat ng kailangan mo. Di ba? Kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng araw, kailangan mo ng hangin. So lahat 'yun, kailangan mo ng pagkain, ibibigay sa iyo ng Allah. I agree with you 100%. Ayan. So bago ka magpaalam ko muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan. So yan po, nagpapasalamat po tayo sa ating mga taga-subaybay. Yung ating bisita nagmamadali. O sasabihin ako sa iyo. Ito po ang inyong lingkod, Brother Nasir Sebastian. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبجعبتي كفني يا أمة انتظري تجري ولا تهني يا أمة انتظري تجري ولا تهني بعقيدتي أقوى أبقى على الزمن بعقيدتي أقوى أبقى على الزمن حسني إذا عقب